What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba ako o paano magpa-meeting, okay, sa inyong corporate o kaya naman sa inyong business. Okay, kapag bata ka pa. Okay, that time, okay, lahat ng mga agent ko, okay, empleyado ko ay mas matanda sila. Okay? So, kapag wala ka pa, sabi ko sa mga vlog ko, kapag wala ka mag-success na napapatunayan, hindi sila maniniwala sa iyo. Hindi sila makikinig sa iyo. Pero dahil ako yung may-ari, kailangan nilang makinig. Yun lang din naman yung principle eh. Okay, ang maganda kasi, ikaw yung nagbigay ng pondo, ikaw nagbigay ng system, wala silang ginastos, ang gagawin lang nila, i-manage nila ng maayos, tapos pakitain nila ng maayos. Ang mali ko kasi dyan, ang ginawa ko silang parang empleyado. Okay? Na dapat, kumbaga, dapat tinuruan ko na sila na mag-business ng sarili nila. Okay? Kaya madaming mga pagkakamali. Ang positive diyan ng mga natutunan ko, okay? Ang maganda kasi dahil bata ka pa, okay? Na-enhance yung leadership, okay? Yung confident mo sa sarili, mas lalo kang nagiging, kumbaga, nasasanay. Yun naman yung nakita kong positive side nung ako ay bata pang nagninegosyo. Naglilid na ako ng mas matanda, okay? At kailangan mong maging firm, okay? Maging matikas, okay, sa paglilid. Kasi kung hindi ka matikas sa paglilid, wala, babagsak lang yung negosyo. At hindi rin pwede na kung anong gusto nila. Dapat meron kayong agreement, meron kayong black and white. Yun nga lang, nababasag yun, okay? Hindi siya nasusunod that time. Kasi bata eh, kaya kanilang i-manipulate, kaya kanilang parang gawan ng masama. Okay naman, i-take advantage, okay? So, madaming learnings that time, okay? Habang ako ay nag-share, okay? Nagtuturo, okay? Ako lahat, okay? Yun nga lang, disadvantage talaga, kailangan mo talaga ng partner. Okay? Talagang partner, kayo yung nagsimula sa negosyo. Okay? So, ang learnings talaga dyan, okay? Kailangan, ikaw ay, kumbaga, matikas, okay, sa paglilid. Okay? So, kasi kung hindi ka nagiging matikas, tas nababasag yung mga batas sa negosyo nyo, kaya mga kailangan na sundin, na dapat sundin, okay, masisira yung negosyo. Okay? Yung time na yan, ang dami kong mga learnings na realize na akalain mo hindi pa kumikita yung business pero nagpapa-meeting na ako tapos sa akin pa yung pagkain. Okay, no, 'di ba? Parang napaka-overexpense, napakabait kong may-ari ng negosyo. So, sabi ko sa mga vlog ko na huwag tayong maging sobrang bait. Kailangan nating maging mabuti. Case to case basis, i-balance natin. Kung kumikita na din tayo magpa-meeting. Kasi pwede naman tayo magpa-meeting na online o kaya video call. Okay? Hindi tayo yung gumagastos. Kasi kung lagi tayong gumagastos, actually every meeting ko talagang gastos ko lahat eh. Kaya yun yung pagkakamali ko na every meeting ay gumagastos ako. Na pwede namang video call, walang gastos. Kasi hindi pa kumikita eh. Wala pang years, okay? Hindi pa dekada na pwede kang magpa-meeting, okay? Tapos, ang mahirap pa dyan, dahil nga matanda yung nililid mo, yung iba, busy, okay? May asawa, may anak, okay? Minsan yung anak na lang yung pinapapunta kasi nga, kumbaga andun yung pride. Kumbaga, ba't ako nililid to? Bata to eh, kahit yan. So, hindi natin maiwasan yun. Pero, ang advice ko lang, kailangan natin maging may firm. Okay? Kumbaga, hindi nila kayang basagin yung kailangan mong ginawa na system o kaya naman mga rules and regulation. Dapat hindi yun mabasag. Okay? Tapos, dapat committed. Okay? Kung nagkamali, penalty. Kung mataas yung sales, rewards. Okay? Ganoon lang naman. Kumbaga, para fair. Okay? Hindi yung nanlalamang. Okay, kasi pangit 'yun eh, yung nanlalamang tayo. Okay? As my experience, kaya palagay ko, kaya lang nanlalamang yung isang tao. Kasi kumbaga dahil sa pride. Tapos yung parang kaya nilalamangan ka tapos napansin mo na nakita mo na nilalamangan ka. Ikaw, lalamangan mo rin hanggang parang pataasan na ng pride, lamangan na yung nangyayari. Okay, kumbaga minsan nagsisimula talaga sa atin. Kaya putulin natin yung ugali na tayo ay nanlalamang sa kapwa-tao natin. Okay, putulin natin yun. Tayo yung mag-i-start. Okay? Ako, under construction ako. Dami kong dapat ayusin as a businessman. Okay? Kaya kailangan maging leading by example tayo.
Kasi kung ano yung nakikita nila sa atin, yun din yung susundin nila. Parang sa family, nakita nila yung tatay nila na ganito, ganyan. So, ganun din yung gagawin. So, we need to be a leading by example. Napakahirap, ang hirap maging disiplinadong negosyante. Mas lalo pag malaki ang hinawakan mo. Kaya, naniniwala ako dun sa, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka din sa malaki. Kaya sa paglilid mo, okay, bata ka man, okay, kung talagang papayamanin ka ng Panginoon, talagang gagawin niya yun, okay? Kasi nga, nakita niya na deserving ka sa business na yan at i-bless ka ng Panginoon. Ngayon, kung talagang ang Diyos, okay, pinamanage sa iyo, binigay sa talaga sa iyo yan para maging blessing ka sa iba, pagkakatiwala ka ng malaking company. Kung sa maliit pa lang ay nasusolusyonan na yung mga problema sa small group, sa nililid mong business, okay, kung nasusolusyonan mo na, naging maayos, maganda yung flow, nasusolusyonan yung mga problema sa maliit na grupo, paano pa kaya sa malaki? So, kaya mo siyang solusyonan. Sabi nga ni Vico, yung mayor ng Pasig, kailangan mo talaga na ipakita muna, kumbaga mayroon kang mapatunayan, na sa mismong municipality nyo, ay mayroong pagbabago. Para pa sa next level, okay, sa susunod na opportunity, ay meron kang maipapakita na ito, okay, nagawa niya to dahil nga naging good example siya. So, ang sikreto lang naman talaga para sumunod yung mga tauhan natin, mga empleyado natin, is leading by example. Meron kasi silang kaisipan na, ay, boss natin yan, ganito ganyan, hindi natin, ganito ganyan, ay, hindi maaga, ganito ganyan. So, parang magkakaroon sila ng kaisipan na gano'n. Bagamat, binabayaran naman sila. Tapos, hindi sila pwedeng magyabang kasi kapag yung parang may mga success sila yung nakapag-close deal, marami silang nabenta, hindi natin pwedeng silang purihin eh. Appreciate lang natin sila pero hindi natin silang pwedeng purihin. Bayaran na lang natin sila. Kumbaga, bonus mo to kasi magaling ka. Nakapag-close deal ka ng sales. Bonus mo to. Hindi natin pwedeng purihin na kagaya ng pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi, time will come, lalaki yung ulo na yan eh. Yan yung reality. Okay? Kunyari, talagang pinuri mo siya, ganito ganyan. Ay, dahil sa akin. Dahil sa akin ay lumaki ang business mo. Dahil sa akin, gumanda yung business mo. So, dahil sa akin, lumaki yung net sales mo. Kumbaga, mayabang na siya. So, sa una pa lang, pinuputol na natin yon. Kaya, ang gawin natin, i-appreciate natin. Okay, huwag natin siyang purihin. Bili ka ng sobre, bigyan mo ng 5,000. Okay, binabayaran mo siya. Okay, yun yung bayad sa kanyang tinanabaho. So, ganun lang. Ganun dapat tayong mag-manage ng empleyado. So, madaming mga learnings pa tayong matutunan. At ako, I will share my experience. Okay, experience ko lang naman to. At it's up to you. Okay, kung iiwasan niyo yung mga kapalpakan ko or hindi. Okay, kaya salamat sa panonood, salamat sa suporta. Dito muna tayo. At sa next vlog natin ay mas gagalingan pa natin. At the same time, i-share ko sa inyo yung mga experiences ko sa mundo ng pangninegosyo. Okay, so see you next vlog and ingat-ingat pa tayong lahat. Bye-bye, dito muna tayo. God bless.